Hindi niya inasahan na ang hudyat ng pagdating ng kanyang anibersaryo ng kasal ang magiging sandali ng pagkabasag. Sa ilalim ng chandelier ng lumang sala ng Quezon Estate, ang liwanag ay pumipitik sa mga kristal at ang malalim na tahimik na tunog ng orasan ang nagmumungkahi ng mga sandaling dapat ay payapa. Doon, sa gitna ng pamilya at ng mga nakakatikim na katahimikan ng yaman, si Arina Quezon ay nakatayo na may isang papel na kumikislap sa pagitan ng daliri. Ang papel na babaguhin ang mundo niya, hindi dahil sa mga tinta nito, kundi dahil sa katotohanang ipinakita nito ang isang lihim na inililihim na matagal na. Kung natutuwa ka sa mga kwentong puno ng emosyon, pagsubok at pagbangon, i-like at i-subscribe na at i-hit ang notification bell para manatiling kasama namin sa buong kwento. Manatiling nandito hanggang sa dulo, may sorpresa at aral na naghihimbay. Ang papel ay ulat ng isang detektibe, malinaw ang header, may official seal at may listahan ng mga petsa at lugar. Nakalista roon ang mga pag-uusap, ang mga pagtawag at ang litrato, kuha mula sa isang gabi na dapat sana ay ordinaryo. Nang una niyang nakita ang mga pangalan, si Luis at si Samantha, ang puso ni Arina ay tulad ng pumipintig na kuryente na biglang tumigil. Hindi ito chismis na nagmula sa mga reyna ng party. Detalyado, naka-timestamped at may patunay. Hindi biro ang dokumentong iyon. Hindi rin biro ang pakiramdam ng pagtataksil sa mismong tahanan sa mismong taong pinaniniwalaan niyang kanlungan. Luis, malalim at kontrolado ang tinig niya, ngunit ang mga mata ay naglalaman ng taning na hindi madaling mabura. Tumingin si Luis, nag-aalangan, hinawakan ang baso ng alak niya na hindi na niya natapos. May pagkakabalang ang kanyang mga paa, gaya ng isang taong nalulungkot nang hindi alam kung paanong simulan ang paghingi ng paumanhin na hindi lanong magpapasakit. Arin, sinumulan niya pero hindi niya natapos. Ang mga salita ay nagtatagpo sa pag-urong niyang pagtingin at ang mga tao sa paligid nila ay nagkaroon ng biglaang paghinga. Si Joseph at si Jade ay nagkatingin. Ang mukha ni Jade nagbago mula sa malamlam na tanong patungo sa malamlam na pagkabigla. Ang mansion ay tila naging maliit. Ang mga dingding ay nakikinig. Hindi ipinakita ni Luis ang buong paliwanag. Hindi rin niya sinimulan ng masinsinan. Ang mga larawan, mga lihim na kuha sa isang hotel suite, mga mensahe sa telepono na may mga pangungusap na hindi dapat naglaho sa pagitan ng pagpapakasal, ay literal na nakaayos sa mesa. Ang detektibe na hinire ng pamilya ay nagbigay ng isang ulat na may matigas na paniniwala. Sapat ang ebidensya para ipagtapat ang pagtataksil. Hindi ito usapang salita. Ito ay dokumentado. Sa huling sandali ng gabi, habang ang mga bisita ay pawi-uwi na, si Arina ay umupo sa sulok ng terrace, hawak ang tasa ng mainit na kape na hindi niya nadama ang lasa. Ang malamig na hangin ay nagpahid sa kanya ng kalmadong panlabas. Isang kalmado, hindi isang katotohanan. Hindi siya sumigaw, hindi siya bumagsak. Kumalma siya at sinulyapan ng papel muli at doon, sa ilalim ng buwan, pinaigting niya ang isang bagay na mas malakas kaysa sa galit, desisyon. Hindi siya titigil sa pagbiyak sa sarili dahil sa kahiyan. Hindi siya magpapalunod sa pagdadalamhamati. Sa halip, pinili niyang umakyat, harapin ang mundo na may mas malinaw na gamit at mas matibay na pag-isip. Hindi niya hinayaan na ang apela ng mabilis na emosyon ay alisan siya ng danggal. Sa halip, nagpasya siyang palitan ang hina ng isang plano. I-translate ang sakit sa kilos, edukasyon, trabaho, katibayan. Umalis siya sa Quezon Estate nang may dalang dalawang bagay, ang ulat ng detektive at ang scholarship acceptance letter mula sa isa sa mga programa ng business school na kanyang pinangarap noon pa man. Hindi na bago sa kanyang pamilya ang pag-aaral sa abroad. Para sa kanila, iyon ay karaniwang susi sa respeto. Ngunit para kay Arina, ang pagbalik sa silid-aralan ay hindi pagtalikod sa pamilya. Ito ay pagkuha ng armas na may pangalan, kredibilidad.
Sa Boston, sa loob ng maliit na silid dorm na may walang kapangyarihang lampara at 2 mug ng kape na hindi natapos, sinimulan ni Arina ang kanyang muling pagkakakilanlan. Ang mga lektura sa supply chain management at negotiation ay naging araw-araw na mga hamon at pagkakataon. Sa tuwing bumabalik ang imahe ni Luis sa kanyang isipan, ipinapaalan niya sa sarili ang isang linya. Ang kapangyarihan ng kumpiyansa ay hindi lumilihit, itinatayo ito, at siya ay nagsimulang magtayo. Pagbalik niya sa Pilipinas, hindi siya agad nagpasaring. Hindi niya kailangang panggalingan ng galit. Ipinakita niya ang pagbabago sa pamamagitan ng gawa. Nag-apply siya sa procurement department ng isang malaking korporasyon na may pangalang nagsimulang kumalat sa rehiyon, QL Corporation, bilang trainee. Hindi iyon posisyon para sa isang mayaman. Para sa iba, parang pagbaba ang iyang ginawa. Para kay Arina, iyon ang lugar na magpapatunay kung kayang tumayo ang kanyang kakayahan nang hindi nakadepende sa pangalan ng pamilya. Sa Boston, sa loob ng maliit na silid dorm na may walang kapangyarihang lampara at 2 mug ng kape na hindi natapos, sinimulan ni Arina ang kanyang muling pagkakakilanlan. Ang mga lektura sa supply chain management at negotiation ay naging araw-araw na mga hamon at pagkakataon. Sa tuwing bumabalik ang imahe ni Luis sa kanyang isipan, ipinapaalan niya sa sarili ang isang linya. Ang kapangyarihan ng kumpiyansa ay hindi lumilihit, itinatayo ito, at siya ay nagsimulang magtayo. Pagbalik niya sa Pilipinas, hindi siya agad nagpasaring. Hindi niya kailangang panggalingan ng galit. Ipinakita niya ang pagbabago sa pamamagitan ng gawa. Nag-apply siya sa procurement department ng isang malaking korporasyon na may pangalang nagsimulang kumalat sa rehiyon, QL Corporation, bilang trainee. Hindi iyon posisyon para sa isang mayaman. Para sa iba, parang pagbaba ang iyang ginawa. Para kay Arina, iyon ang lugar na magpapatunay kung kayang tumayo ang kanyang kakayahan nang hindi nakadepende sa pangalan ng pamilya. Sa Boston, sa loob ng maliit na silid dorm na may walang kapangyarihang lampara at 2 mug ng kape na hindi natapos, sinimulan ni Arina ang kanyang muling pagkakakilanlan. Ang mga lektura sa supply chain management at negotiation ay naging araw-araw na mga hamon at pagkakataon. Sa tuwing bumabalik ang imahe ni Luis sa kanyang isipan, ipinapaalan niya sa sarili ang isang linya. Ang kapangyarihan ng kumpiyansa ay hindi lumilihit, itinatayo ito, at siya ay nagsimulang magpayo. Pagbalik niya sa Pilipinas, hindi siya agad nagpasaring. Hindi niya kailangang panggalingan ng galit. Ipinakita niya ang pagbabago sa pamamagitan ng gawa. Nag-apply siya sa procurement department ng isang malaking korporasyon na may pangalang nagsimulang kumalat sa rehiyon, QL Corporation, bilang trainee. Hindi iyon posisyon para sa isang mayaman. Para sa iba, parang pagbaba ang iyang ginawa. Para kay Arina, iyon ang lugar na magpapatunay kung kayang tumayo ang kanyang kakayahan nang hindi nakadepende sa pangalan ng pamilya. Sa unang araw sa QL, sumalubong sa kanya ang amoy ng printer ink at kape, mga tunog at amoy na magiging pamilyar sa kanya. Naglalakad siya sa pasilyo, hawak ang isang maliit na binder na naglalaman ng mga tala mula sa Boston. May mga ngiti at simpleng abraso mula kina Mika at Jonas, 2 kasamahan na agad na nakita ang potensyal niya. Si Rian ay isang hindi mapang-alitang presensya. Nakilala siya bilang consultant na madalas tumutulong sa procurement na may mahinahon pero matalas na pananaw. Ang kanilang unang pagpatay ay tahimik ngunit nagiiwan ng bakas. Ano ang ginawa mo sa Harvard? Biro ni Jonas habang nagbubukas ng conference room. Hindi iyong biro, sagot ni Arina, ngunit may kutis ng ngiti. Lumipas ang mga buwan at si Arina ay mabilis na naging paborito ng mga suppliers dahil sa paraan niya ng pakikipagnegosyate. Matatag, maliwanag, may paggalang, ngulit hindi matitinag. Ngulit hindi lahat ay natuwa. Si Samantha Cruz, ang CPO, ay may mata para sa pag-angat ng iba, hindi palaging dahil sa kakayahan, kundi dahil sa stratehiya at relasyon.
Naitala ni Arina ang isang matagumpay na renegotiation ng isang malaking kontrata sa supplier na kilala sa mahigpit na penalty clauses. Nakukuha siya ng mga punto sa kumpanya, cost savings, time-stamped communications na nagpapatunay ng bagong SLA at isang folded proposal na may pirma niya sa dulo. Ang dokumento na iyon ay naging isa sa mga paboritong simbolo niya. Maliit na patunay na ang kapangyarihan ay maaaring lumabas sa tinta at papel. Nagkaroon ng usok sa pagitan nila. Hindi agad si Samantha ang tipikal na kontrabida sa panaginip. Mahusay din siya sa trabaho. Ngulit ang kanilang pagkaiba ay malinaw. Si Samantha ay may kakayahang gumamit ng personal na ugnayan para sa profesional na pakinabang. Sa pagdaan ng panahon, sumiklab ang tensyon nang magsimulang magkalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa paboritismo. May mga supplier na nagbigay ng kaibang atensyon kay Samantha at ang mabilis niyang pag-akyat sa ranggo ay nagdulot ng tanong na hindi lubos na naharang ng sinuman hanggang sa dumating ang pista ng procurement presentation. Sa araw ng presentation, ramdam ang tensyon sa hangin. Ang conference hall ay puno ng mga executive kasama na ang board members na kailangang magbigay ng hatol sa proposal para sa malaking government-linked project. Inaasahan ng marami ang pagwawagi. Para kay Arina, ito ang pagkakataon na ipakita ang resultado ng mga buwan ng tahimik na trabaho. Nagdala siya ng binder. Ang pirma sa ibabaw nito ay ang kanyang maliit na panata. Ngunit may pangyayari. Ilang minuto bago niya simulan, may error sa projection. Ang slide na nagpapakita ng financial model ay hindi lumabas. Ang mga file ay corrupted. May kasamang pagkalito sa connectivity. May mga nagsabing hindi simpleng technical na problema iyon. May mga hinala. Mabilis siyang huminga, tinago ang panloob na panic at tinawag si Mika. Check mo ang backup, utos niya. At si Mika ay agad nagmanover sa mga computers, kanyang mga kamay kumikilos na parang musika. Habang inaayos ang technical na issue, napansin ni Arina na may isang email na natanggap ang panel. Isang email na may attachment na maaaring magpaugnay sa kanilang supplier sa ibang grupo. Nagkaroon ng mga pagdududa. Sino ang nagpadala? Ang headers ay nagpakita ng external timestamp na na-mismatch sa internal records, isang maliit ngunit telltale sign na sinadyang inabot ang palabas. Hindi siya nagpadala ng emosyon. Inalis niya ang binder at nagpasya. Ipresenta niya ng walang projection, gamit lang ang kanyang boses at ang mga printed pag-aaral na puno ng marka. Naglakad siya papunta sa harap. At habang nakatingin ang lahat, nagsimula siyang magsalita. Mababa ang tinig, malinaw at puno ng determinasyon. Inilatag niya ang bagong negotiation terms. Ipinaliwanag ang mga penalty clauses na pumipigil sa supplier sa paglabag sa SLA. Ipinakita ang time-stamped emails na nagsisilbing ebidensya ng kanilang masinsinang pag-uusap. Ang kanyang mga salita ay nag-ambag ng ritmo, bawat parirala ay isang patunay. At habang siya ay nagsasalita, may mga kamay na nag-iingat ng mga liham, may mga mata na tumitingin ng kakaiba. Sa bandang huli ng presentation, umipon ang papuri, hindi dahil sa theatrics, kundi dahil sa katibayan. Nang matapos, may isang ulat ang lumabas. May maling pagtaguyod at sabotahe sa teknikal na aspeto, isang maliit na operasyon na naglalayong pahinain ang depensa nila at ipromote ang ibang kandidato. Si Samantha ay biglang napabilang sa usapan dahil sa ilang hindi maipaliwanag na komunikasyon sa oras ng issue. Hindi pa ito katapusan, ngunit ang hangin ay nag-iba, may simula ng paghuhusga. Paglabas ni Arina mula sa conference room, napahinga siya ng malalim. Hindi niya alam na ang pagbabago ay mabibigyan ng daan dahil sa maliit na korupsyon na binubunyag sa mga timestamps at emails. Hindi niya kailangang sumigaw para ipagtanggol ang sarili. Pinakita niya ang kakayahan niya at hinayaan ang sistema na gumana.
Sa kanyang bulsa, ang maliit na dokumento ng detektib ay parang paalala kung gaano siya kalayo mula sa araw na iyon sa teras. Ngunit may bago ring katotohanan. Hindi na siya ang babaeng lulubog sa kahihiyan. Siya ay muling bumangon at ang bawat hakbang ay may layunin. Ngunit ang pagbabago ay hindi madali at ang laban ay hindi pa ring apos. Pagkatapos ng tagumpay na iyon, may mas malalim pang mga lihim na kailangang ilantad. Mga email na naguugnay sa favoritismo, mga meeting na may mga nawalang minutes, at isang lihim na pahayag mula sa isang taong hindi inaasahan ni Arina. Sa likod ng maharlikang mga pinto, ang laro ay patuloy at ang susunod na yugto ay magpapakita kung paano niya haharapin ang mga taong handang itayo ang kanilang karera sa pagkawasak ng iba. Kinabukasan, bago pa man mag-akyat ang araw sa mga salamin ng busali, nakaabang na si Arina sa kanyang mesa na tila binubuksan ulit ang bawat pahina ng presentation sa ulo niya. May mga email na dumating sa gabi, mga piraso ng puzzle na unti-unting nagkakabit. Ang affidavit na ipinakita ng isang senior procurement officer, si Victor, ay nagsilbing pasimula. Hindi lang iyon, may backup file na naibalik mula sa lumang tape ng kanilang archive na nagpapatunay na ang mga minutes ng isang critical na meeting ay sinubukang papirahan ng maling informasyon. Tulima ang board sa panukalang magpatawag ng independenteng forensic team. Hindi biro ang resulta. Ang mga log ng server ay nagpapakita ng mga pagtatangkang tanggalin ng ilang attachment at ng pag-access noong gabi bago ang presentation. Daan-daan na entry mula sa isang account na dapat ay inactive. Ang IP address na ginamit ay hindi basta-basta. Naka-redirect sa isang kumpanya sa labas ng bansa, rehistrado sa ilalim ng pangalan ng isang trust. Maliwanag ang playbook, hatiin ang atensyon, ipaboy ang ebidensya sa dilim. Tumuloy si Mika sa tabi ni Arina, dala ang isang tasa ng mainit na kape at mga labi ng pagod sa mukha. May nakita rin ako sa logs, sabi niya, at inihain ang tablet na may mga highlight. May pattern, may gumagawa ng maliit na pagbabago, hindi lahat sabay-sabay, para bang may nag-iipon ng hobby habang nagpapanggap na abala. Tumango si Arina, hindi ito operasyon ng iisang tao lang. At kahit na ang affidavit ni Victor ay bumaba sa loob ng dibdib nila ng isang malakas na tulak, mas komplikado pa ang mga ugat. Sino ang may admin access sa server? Tanong niya. Sino ang pwedeng magtanggal ng file nang hindi napapansin? Si James, sagot ni Mika, na may pag-aalalang bumabalot sa tinig. Si James ang head ng IT. Malapit siya sa ilang board members. Ni-report na dati ang conflict of interest pero tinakpan. Hindi siya malapit sa iyo, Arina. Naglakad siya palabas ng opisina patungo sa maliit na conference room kung saan nakaayos ang dalawang security analyst at ang kinatawan ng forensic team. Nagulat siya nang makita roon si Victor, hindi na bilang tagapagbigay lamang ng affidavit kundi nakapangiti na parang panic ay hindi niya nararamdaman. Hindi mo inaasahan, mahina niyang sabi habang umiupo, na ang pinakamaliit na bagay, isang coffee receipt, isang taxi log, ang magiging sandatang magbubunyag. Inilatag ni Victor ang maliit na sobre. May isang tao sa supplier na hindi nasanay makitunga sa ganitong klasing presyon. Nagkaroon kami ng tawag. Sabi niya, may meeting sila ni Samantha sa labas ng opisina noong isang linggo. Walang opisyal na record. Nagbayad daw ng advance ang supplier sa isang third party para siguraduhin ang smooth processing ng dokumento. Hindi na ngayon usapan lamang ng teknikalidad, naging personal. Ang pangalan ni Samantha ay hindi na maililihim, may larawan pang dala si Victor ng isang resibo at larawan ng isang restaurant. Maliwanag ang implication, hindi lamang collusion kundi transaksyon.
Lumabas si Arina ng conference room na may mabibigat na hakbang. Sa gilid ng hallway, may mga taong nag-uusap na may mababang tinig. Ang mga mata nila minsan ay tumitigil sa kanya, pagkatapos ay mabilis na lumihis. Nakaramdam siya ng kakaibang pagkapuyat, hindi dahil kulang sa tulog, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Ang buong departamento nila ay nakakulong sa lupaing hindi nila inaasahan. Hindi perpektong kampanya lang ang kanilang kakalaban, kundi isang malawak na balangkas ng pagpapalipat ng kapangyarihan at mga taong handang gumawa ng ilegal upang makamit ito. Habang umiikot sa kanyang isip ang susunod na hakbang, tumunog ang kanyang telepono. Hindi ang opisyal na linya, isang pribadong numero. Nagdilim sandali ang mukha niya bago niya inangat. Arina? Malalim ang boses sa kabilang linya. Kilala niya ang tinig, hindi niya inaasahan at hindi siya nakatikim ng ginhawa. Tomas, bulong niya. Ito'y hindi biro, direksyong sabi ni Tomas, isang malapit na dating kasamahan mula sa Procurement Committee na kilala sa pagiging buri. May nakuha akong kopya ng nawalang minutes, ipinadala ng isang third party sa akin nang hindi ko inaasahan. Akala ko iiyakan nila ito, pero may isang detalye na kailangang malaman mo, ang signature line, isang maliit na mismatched stroke. Si Samantha ang nagpa-print ng dokumentong ito, ngunit hindi niya ito sinulat. Naipit ang salita sa bibig ni Arina. Sino pa ang may access sa printing terminal? Hindi iyon ang mahalaga ngayon, sagot ni Tomas. Ang mahalaga, kasama sa email header ang pagsubok na i-mask ang origin, pero may natira silang isang maliit na trail, isang quote request na siningil ng isang accounting firm. Nasa kanilang footer ang pangalan ng isang legal counsel, R. Delgado and Associates. Tumukos ni Arina. Kilala ko ang pangalan na iyon. May advisor ang board na sumangguli doon minsan. Siya nga, sabi ni Tomas, may ugnayan sila sa dalawang supplier na nag-apply. At hindi lang iyan, may isang tawag mula sa numero ng legal counsel papunta sa cellphone ni James noong gabi ng deletion attempts. Nag-silent ang buong mundo para kay Arina sa saglit. Mga piraso ng puzzle ang naging isang mahabang linya. Ang IT head, ang legal counsel na karaniwang sa board, ang supplier, lahat magkakabit. At sa gitna nito, si Samantha, mabilis na nag-aakyat, palihim na nakikipag-ugnayan, nakakakuha ng espesyal na atensyon. Kailangan niyang magpasiya. Isa sa publiko ba niya ang mga ebidensya agad? O itatanim muna niya ang mga patunay at haharapin ang board ng may malaong na ebidensya na hindi matatanggal? Kung magmamadali siya, mapapasabak siya sa smear campaign na maaaring sisiraan ang kanyang reputasyon. Kung magtatagal, maaaring iwan ang pagkakataon na burahin ang mga trail. Nagdesisyon siyang gumawa ng gitnang landas. Tatawag siya ng closed-door meeting sa buong committee. Ngunit, dadalhin niya ang forensic team at ilang legal counsel na neutral, mga hindi malapit sa board. Kailagang maliwanag sa kanila na hindi dapat manipulan ang resulta. Habang siya ay nagbabalita sa legal team, isang pagay ang tumama sa kanya. May mesa sa kanya ang isang brown envelope, walang return address, walang pangalan, tanging isang maliit na slip ng papel ang nakaipit sa loob. Binuksan niya ito ng may ilang segundo ng pag-aalinlangan. Nakita niya ang isang litrato. Siya, ilang buwan na ang nakaraan, sa teras, hawak-hawak ang maliit na dokumento ng detektibe. Hindi iyon kabangis sa kanyang pagkabahala. Iyon ay ang larawan ng hindi niya iyon alam na kinukunan. Sa likod ng larawan, isang linya, sulat kamay. Alisin mo ang detektib, itigil mo ang paghahabol, huwag mo kaming gawing dahilan ng pagbagsak mo. Hindi iyon banta sa salita lamang, may laman na mas malalim, isang babala na may suok ng banta at panggigipit. Alam ng mga tao kung paano gumamit ng private intelligence, alam nila kung hanggang saan sila susunggaban.
Tumulo ang pawis sa noo ni Arina. Hindi siya takot sa karera, pero kilala niya ang mga tao na handang pumunta sa mas mababang anyo upang mapanatili ang kanilang posisyon. Ang envelope ay malinaw na senyales, may mga kamay na nagmamasid, at ang pagtatangka na takutin siya ay bahagi ng plano. Tumayo siya, pinisil ang gilid ng mesa hanggang sa bahagyang manginig ang mga daliri. Hindi ako lalakad sa takot, bulong niya sa sarili. At marahil, iyon ang tanging katotohanan na kailangang marinig niya sa sariling niyang puso. Tinawagan niya si Mika at inutusan siyang maghanda ng backup copies ng lahat ng ebidensya, physical at digital, at ipatago ito sa dalawang magkahiwalay na lokasyon. Sinabi rin niya kay Tomas na huwag magsabi ng kahit kanino hanggang hindi pa sila handa. Ngunit habang nagtatrabaho siya sa mga susunod na hakbang, dumating ang isa pang sorpresa, isang liham mula sa legal counsel, si R. Delgado mismo. Maingat ang tono nito, parang sinusubukang itago ang pananakot sa polite veneer. Nais naming mag-alok ng mediation na kasaad upang maiwasan ang hindi kinakailangang eskalasyon. Ang aming kliyente ay handang makipagtulungan sa isang neutral na pagsusuri. Malinaw ang balak. Ang kanilang panukala ay parang imbitasyon sa isang patibong. May oras ng pag-uusap, may pagkakataon para linlangin at pagkalatin ang impormasyon. Ngunit sino ang magmamadaling tumiwala na may malinis na layunin ang isang abogado na nasasangkot sa mga tagong transaksyon? Naglikha si Arina ng plano, tanggapin ang imbitasyon ngulit sa ilalim ng kondisyon na may neutral third party na napagkasunduan ng board, isang grupo na kinikilala sa larangan ng corporate governance. At habang inaayosan mga dokumento, isang mas malakas na tunog ng telepono, isang private number rin ang nagring. Siya ay nag-level ng paghinga at sumagot. Arina, isang boses, kilala niya ito agad, hindi kinakailangan ng pagpapakita. Ikaw, nang hina ang tinig niya sa pagkagulat. Siya, mahina ang sagot. Huwag kang magtiwala sa mga alok, may isang tao sa loob ng board na nagbubukas ng pinto sa kanila. Makikita mo siya sa susunod na pagpupulong. Bago pa siya makatanong, naputol ang linya. Naiwan siyang may tanong at isang muling pagtiyak. May isang insider na nagmamalasakit o may naglalaro pang iba. Sino iyon at ano ang tunay na motibo niya? Naglakad siya papasok sa kanyang opisina, hinagod ang larawan ng teras na nasa mesa at muling tiningnan ang maliit na dokumento ng detektib na ipinipit sa loob ng binder. Tasahin natin kung sino ang nagkaroon ng physical access, sino ang kumuha ng refresh tokens, sino ang naglagay ng backdoor. May lumapit na papel ang dala ni Thomas, may mga anak na sulat na tila pinabilis. May nahanap ako, bulong niya. Purchase requisition, 5 ang tumatawid sa procurement mula sa isang vendor na bagong reg, Green Line Solutions. Lahat ng invoice ay nagmula sa isang address na pangkaramihan ng courier service. Pero ang account ng beneficiaryo, isang foundation, ay may direktang koneksyon sa isang board member. Napakakapit ang kamay ni Arina sa tabing ng mesa. Sino? Tanong niya, walang hinala. Tumingin si Thomas ng matagal, may maliit na pag-urong sa mga labi. Si Victor, sagot niya. Ang mga pirma ay pinal na mula sa kanya. At may email thread kung saan ang legal team, hindi si Delgado mismo, kundi ang associate niya, ay nagtanong tungkol sa accelerated clearance para rito. Lumanglam ang ilaw sa paligid nila at sa loob ng maliit na silid, nagmistulang tumigil ang oras. Victor, ang taong pinaghahalagahan ni Arina sa umpisa, lumilitaw na posibleng nasa gitna ng balat-balat na pagtapaksil. Ngunit hindi siya basta makikilos, kailangan ng ebidensya, paninindigan, diskarte. Nag-assign si Arina ng mga tungkulin. Si Mika at ang auditing cell ang aaya ang maghahanda sa forensic snapshots. Si Thomas ang magbabantay sa komunikasyon, magpapadala ng encrypted channel sa neutral counsel.
Dalawang miyembro ng procurement ang maglabas ng preliminary red flags report na ipapakita sa mediators. Si Arina ang maghahanda ng formal na presentasyon, hindi para ipagsigawan ng akusasyon, kundi para pilitin ang board na tumingin sa hilera ng numero at katotohanan. Pinili nilang huwag agad sabihin sa lahat. Mas maliit ang bilis ng leak kung iilan lang ang alam. Ang alyansang iyon, kakaunti ang sukat, pero may paninindigan. Ipinadala ni Arina ang liham sa napagkasunduang third party, isang independenteng governance firm na kilala sa reputasyon at neutrality. Tinanggap nila ang appointment. Si R. Delgado sa kabilang banda, nagtaglay pa rin ang kalmadong tono sa kanyang tugon. Nagmungkahi siya ng private conference room sa legal wing ng gusali sa oras ng hapon. Neutral ground, aniya sa email. Walang cameras, walang recorders, maliban sa opisyal na minutes. Hindi pumayag si Arina sa proposal na walang recording. Kung hindi nila maluluwal ang negosyo sa liwanag, paano natin masusukat ang sinseridad nila? Naglatag siya ng alternatibo. Ang mediators ay dapat pumayag sa isang third-party stenographer at sa physical presence ng dalawang neutral observers mula sa governance firm. Tinanggap nila. Ngunit may dokumentong nilakip si Delgado, confidentiality agreement na may mga penalidad. Malinaw ang balak na limitahan ang pagkalat ng impormasyon. Sa gabi bago ang medyasyon, nagtagpo ang core team sa isang condominium unit malapit sa gusali. May kape, may mga mukha ng pagod. Nag-set up ng laptop si Thomas na may secure live feed ng server activity, hindi para i-stream, para i-record at tumugon sa anomalya. Ipapadala ko ang snapshot sa mga external vault kung may mag-attempt na mag-download, paliwanag niya. Kung may magbukas, may alarm, at kung may mag-reach para sa physical console, may sirena rin sa server room na magpuputok. Ang plano, sabi ni Mika, ay hindi lamang maghimpay na mahuli ang naglalakad. Gagawa tayo ng pagkakataon para makita ang kamay hindi sa dilim kundi habang ginagawa nila ang kanilang paninlinlang. Magpapakilala ang procurement report namin bilang urgent review sa mediators. Maaari nilang subukang napigilin o i-divert yon. Kung gagawin nila, malalaman natin kung sino ang tumulong. Naglatag si Arina ng mga mukha ng board sa mesa, itinatali sa mga linya ng ugnayan, mga koneksyon sa vendors, titles mula sa HR, mga mamimili at lumang kasunduan. May isang pangalan na patuloy na umuulit, Manuel Santos. Hindi siya board member, kundi consultant, madalas na lumilitaw sa mga transaksyon, palaging nasa gilid. Hindi siya malayo sa mga gawaing ito, pabulong ni Thomas. Pero hindi siya ang kaisa, siya ang broker. Magkakaroon tayo ng signal protocol, anunsyo ni Arina. Kung makita ninyo ang sinumang sinususpetsahan na papasok sa server, mag-SMS agad. Kung may tumulay na security asset na pinapadala, huwag muna silang kunin. Gagawin nating tandem, legal sa harap, technical sa likod. Pagdating ng araw ng medyasyon, malamig ang hangin at makapal ang tensyon. Ang conference room ay neutral sa pangalan lamang. Neutral ang mga upuan, ngulit alam ng lahat kung sino ang may kapangyarihan. Lumakad si Arina papasok, may binder sa kamay. Kinalakabi siya nina Thomas at Mika at sa kung anumang dako ng kanyang likod ang maliit na nucleus ng pag-asa. Nandoon si Delgado sa kabilang dulo ng mesa, elegante ang suot, may hawak na folder. Sa tabi niya ang isang lalaki mula sa governance firm. Mahina ang ngiti, may hawak na badge na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Nagkatinginan ng mga miyembro ng board, may mga lihim na pagsulyap at maiikling kumpas ng kamay. Victor pumasok huli. Mapayapa yung mukha niya, ngunit may bahid na pagod sa mga mata. Bago magsimula ang usapan, inalok ng mediator na magkaroon ng pagpapakilala at paglilina sa rule of engagement. Ang layunin natin, wika ng mediator, ay maliwanag upang itugma ang interes ng kumpanya, maprotektahan ang assets at maayos na malutas ang issue na nanggagaling sa pinakahuling alalahanin. Lahat ng itataas na ebidensya ay susuriin ng neutral panel.
Inabot ni Delgado ang kanyang prepared statement, isang maayos na outline na tila handang tanggalin ang lahat ng akusasyon bilang premature o hindi kumpleto. Si Victor ay tahimik, tumingin siya kay Arina at ngumiti ng may kasamang alon. Ang pagkikita nila ay parang pagsuka ng mga piraso sa isang board game, ang kilusan ng kamay, ang pag-indayog ng ulo. Magkakaroon tayo ng signal protocol, anunsyo ni Arina. Kung makita ninyo ang sinumang sinususpetsahan na papasok sa server, mag-SMS agad. Kung may tumaloy na security asset na pinapadala, wag muna silang kunin. Gagawin nating tandem, legal sa harap, technical sa likod. Pagdating ng araw ng medyasyon, malamig ang hangin at makapal ang tensyon. Ang conference room ay neutral sa pangalan lamang, neutral ang mga upuan, ngunit alam ng lahat kung sino ang may kapangyarihan. Lumakad si Arina papasok, may binder sa kamay. Kinalakabi siya ni na Thomas at Mika at sa kung anumang dako ng kanyang likod ang maliit na nucleus ng pag-asa. Nandoon si Delgado sa kabilang dulo ng mesa, elegante ang suot, may hawak na folder. Sa tabi niya ang isang lalaki mula sa governance firm, mahina ang ngiti, may hawak na badge na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Nagkatinginan ng mga miyembro ng board, may mga lihim na pagsulyap at maiikling kumpas ng kamay. Victor pumasok huli, mapayapa ang mukha niya, ngunit may bahid ng pagkakapagod sa mga mata. Bago magsimula ang usapan, inalok ng mediator na magkaroon ng pagpapakilala at paglilina sa rule of engagement. Ang layunin natin, wika ng mediator, ay maliwanag upang itugma ang interes ng kumpanya, maprotektahan ang assets at maayos na malutas ang isyu na nanggagaling sa pinakahuling alarahanin. Lahat ng itataas na ebidensya ay susuriin ng neutral panel. Inabot ni Delgado ang kanyang prepared statement, isang maayos na outline na tila handang tanggalin ang lahat ng akusasyon bilang premature o hindi kompleto. Si Victor ay tahimik, tumingin siya kay Arina at ngumiti ng may kasamang alon ng pag-aalala. Ang pagkikita nila ay parang pagsuka ng mga piraso sa isang board game, ang kilusan ng kamay, ang pag-indayog ng ulo. Sinimulan ni Arina ang presentasyon. Simple, faktual, walang pelikula. Procurement requests, anomalous timestamps, cross-referenced vendor accounts at mga larawan ng mga invoice. Ipinakita niya ang chain of approvals at itinuro ang pattern. Hindi ito simpleng pagkakamali, sabi ni Arina ng may katinuan. Ito ay paulit-ulit at ang pattern ay nagpapakita ng isang coordinated na pagsisikap upang ilipat ang pondo patungo sa isang third-party vehicle. May mga tanong mula sa mediator, maingat ngulit tuwid. Si Delgado nagsalita, nagsimulang i-frame ang mga bagay. Maaaring may procedural gaps, aniya. Ngunit maganda sana kung magbigay ang kliyenta ng pagkakataon upang maipaliwanag ang mga pagkakabit. Ang mga dokumento ay kailangan ng masusing pagsusuri bago maglabas ng pasyang magpapalaganap ng kawalan ng tiwala. Habang umiikot ang pag-uusap, sinubukan ng isang miyembro ng board na pigilan si Arina mula sa paglabas ng isang specific document, ang backing memo na nagkonekta kay Victor. Ang mediator ay nagsabing ang lahat ng ebidensya ay tatanggapin, ngunit dapat na may confidentiality. Dito na nagkaroon ng maliit na paggalaw. Isang assistant mula sa legal wing ang tumayo at sinabihan ng mediator na ipaabot ang isang printed attachment. Doon sa sandaling iyon, napansin ni Tomas ang maliit na spike sa server activity. On screen, isang session attempt, isang internal credential na hindi inaasahan ang nag-anunsyo ng isang read access sa repo na walang scheduled maintenance. May naga-access, masahe niya kay Mika. Hindi namin ito schedule. Tahimik, nagkatinginan sina Mika at Tomas. Si Mika ay humawak ng maliit na control pad sa ilalim ng mesa, isang lihim na switch na magbo-block ng external access at maglalabas ng isang alert na magre-ring sa server room. Huwag muna tayong magpakita, bulong ni Mika. Hayaan natin silang patuloy. Kailangan natin makita kung sino ang gumagawa.
Patuloy ang usapan sa mesa, ngunit may maliliit na paglilihim. Isang security guard ang dumaan sa pinto, nag-type ng passcode at tila nag-aalilangan. Sa isang iglat, naputol ang ilaw sa conference room, hindi buong gusali, kundi eksakto sa wing kung saan sila naroon. Nagtaas ng ulo ang lahat, may katahimikan na pumailanang. Pahina ang sabi ng mediator, ngulit may halong pag-aalangan. Mabilis na tumungo ang isang aide sa switchboard, ngunit ang mga ilaw ay nanatiling madilim. May napansing maliit na red LED sa isang panel sa dingding ang nagsisignal na pinalabas na naka-override ang circuit. Doon sa kadiliman, naglitaw ang isang maliit na liwanag mula sa gilid ng mesa, ang screen ng laptop ni Tomas na nagsimulang mag-blink din. Ang defensive script na kanyang sinimulan ay nag-activate, pero may isang bagay na lumilitaw sa log. Isang foreign MAC address at isang fingerprint na tumutugma sa isang known device. Isang device na dati nang nakarehistro sa database ng executive assistants. Ang pangalan, Manuel S. B.T. Nagtagal ang kawalan ng liwanag ng ilang maliliit na sandali na tila napakatagal. Sa likod ng mesa, may isang tinig na pabulong. Gusto ninyong kontrolin ang kwento sa liwanag? Ating tingnan kung sino ang may hawak ng switch. Isang pintig ng tahimik na katotohanan. Hindi lamang legal na swordplay ang laro. May mga kamay na kayang patayin ang ilaw at sa dilim may sinumang maaaring maglakad palapit sa server. Sa gitna ng mga upuan, may kumindat na sinyal mula sa isang maliit na device na nakalagay sa ilalim ng mesa, si Mika. Siya'y nakasilip, ang kanyang mukha ay malanlam, nangingisay ang mga ngipin. Handa na kami, bulong niya para lamang marinig ni Arina. Ngunit, kailangan kong kumilos kapag may mismong physical attack. Hindi lang nila sinusubukan i-quiet ang conversation, sila'y naglalayong patayin ang ebidensya. Isang halakhak na mababaw ang pumailan lang mula sa kabilang dulo, si Delgado, ngumit may kakaibang nada. Ang mga technical na problema, aniya, ng may mapanuring tingin ay karaniwan sa ganitong klase ng proseso. Ngumit bago pa man magkabisa ang mga salita, may biglang puwersa na kumatok sa pintuan. 2 security personnel ang pumasok, dala ang isang nakabox na server unit na may label ng urgent replacement. May nagmungkahi ng hardware failure, sabi ng isa sa kanila. Inire-request ng IT na palitan ang device para hindi masira ang sessions. Tumigil ang mundo ni Arina sa loob ng isang ulap ng pag-aalinlangan. Sino ang nag-request? Sino ang nagbigay ng instruction? At ang pinakamasakit, ang label ng shipment, ang serial number, ay tumutugma sa isang batch na in-issue ng procurement team na siya mismong inaalam. Ang gabi ng medyasyon ay sumabog mula sa dinamika ng mga salita patungo sa physical na gambit. Ang nakabox na unit ay dinala sa malapit na side table. Si Manuel Santos na nasa gilid lamang ngumiti ng parang hindi kasangkot. Ngunit may liwanag sa mga mata na nagpapahiwatig ng pagkamalasakit. Sa dilim, ang kanyang kamay ay kumilos ng hindi napapansin at isang maliit na micro SD na naka-embed sa ilalim ng kahon ang muntik ng mailipat sa kanyang bulsa. Sa sandaling iyon, sumabog ang alarma sa server room, malakas, nakabutong at hindi malilimutan. Lahat ay tumayo ng sabay, ang 2 security personnel ay nagulat at nagkatinginan. Ano yon? Sigaw ng isang board member. Miss Trigger, sambit ni Mika, at agad na pinalabas ang kanyang countermeasure, isang recorded feed mula sa server room, live, pinalabas sa kanyang maliit na tablet at ipinaabot sa mediator. Sa screen, nakita nila ang anino ng isang tao, si Manuel, na kumakalos malapit sa physical console. Siya'y nakatungo, may hawak na bagay. Hindi eksaktong malinaw ang muka dahil sa hindi sapat na ilaw, ngunit ang kilos ay malinaw.
Tumahimik ang room. Victor ay kumunot ang noo. Delgado, nagdagdag ng sinagurong may mga karagdagang legal ramifications ang pagkakakamsi sa isang tao sa labas ng official access. Ang mediator ay huminga ng malalim at tumingin kay Arina. Ito ay seryosong pangyayari, aniya. Kailangan natin ng walang kinikilingang aksyon. Ngunit bago pa makarating sa desisyon, may marahang pagdampi sa likod ni Arina. Isang boses, pababa, palihim, ang nagbulong. Hindi siya ang utak at hindi siya nag-iisa. Si Tomas ang nagbulong, halos hindi marinig ng iba. May mas mataas na level sa trongko ng puder. Sino man ang naguutos, may taong sumusunod. Sa labas ng conference room, sa kaliwang koridor, may isang pintuan na nagbukas ng bahagya. Isang mata ang nakita ang silueta ni Victor na naglakad papalayo. Ang balikat niya bahagyang bumangon at bumaba. Si Arina nagtanong sa sarili, nagtatago ba siya o tumatakbo mula sa katotohanan? Ang mediators ay nagtalaga ng panandaliang suspensyon ng proseso at hiniling ang police presence para sa anumang krimen na maaaring nangyari. Delgado, nagpapakita ng pagkabahala na parang lehitimong abogado, ay nagtutol. Ito ay labag sa ating napagkasunduan. Ngunit hindi na maibabalik ang mga mata ng lahat mula sa tablet screen ni Mika. Habang hinihintay ang opisyal na mga unang tugon, nagtipon ang maliit na alyansa sa isang sulok ng koridor. Ang mga kilay ay nakausli, mga palad nagpapawis. Hindi pa tapos, sabi ni Arina ng tahimik. Kung may manliligaw na gustong kumuha ng ebidensya, gagawin nilang lahat. Pero nakita na natin ang kamay at may footage na nagtuturo ng pangalan. Tumayo si Tomas at ang kanyang mukha ay may kakaibang tapang. May kailangan akong gawin, aniniya. May personal backup ako. Kung sisingilin nila ng agresyon, ilalabas ko ang chain ng komunikasyon mula sa vendor at ang mga pirma. Ipapadala ko ito sa governance firm at sa isang external regulator. Hindi natin kailangan hintayin ang resulta ng police report para itulak ang transparency. Tinignan siya ni Mika at kumingat, handa siyang tumakbo kasama niya. Siguraduhin mo lang na ligtas ang mga tao, sagot ni Mika. At samantalang lumalakas ang malamig na hangin sa labas ng gusali at ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap na parang ang di iniistorbo ng gulo sa loob, si Arina ay tumingin muli sa mesa kung saan nakalatag ang binder ng ebidensya. May isang bagay na nananakiling malinaw. Hindi ito simpleng laban ng isang departamento laban sa isa pang departamento. Ito ay laban ng mga prinsipyong nakatayo sa likod ng organisasyon at kung bababa ang mga iyon, ang lahat ay malulunod. Ngunit may isa pang bagay na tumbad sa kanya. Ang maliit na punit sa sulok ng printed invoice, isang marka na hindi nadamay sa sinumang malamang. Ang marka ay hugis ng isang maliit na tatak at ang pagkakasunod nito ay may pattern. Pattern na tanging isang maliit na grupo lamang ang makapagsaulo. Alam ko kung sino ang mag-iisip na i-lock ang kwento, bunungasang si Arina sa kanyang sarili. At hindi nila inaasahan na si Manuel ay hindi ang totoong master-master. Naglakad siya patungo sa silid ng mga security logs na hindi pa nabubuksan ng iba. Sa kanyang bulsa, nagring ang maliit na encrypted phone ni Tomas. Isang mensahe lamang, 3 salita. May kamera sa ilalim. Ang kanyang puso ay tumalon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa posibilidad. Kung may kamera sa ilalim, ibig sabihin may isang taong nagmamasid sa kanila mula sa posibleng tagong lokasyon. At kung ganon, ang larong ito ay hindi lamang bagong antas ng gulo. Ito ay isang tawag sa labanan na kailangang tapatan ng mabilis at tiyak. Lumakad sila pabalik sa conference room. Sa labas, ang mga boses ng patutunguhan ay mas malakas. Ang mga sasakyan ng pulis ay paparating. Ngunit sa loob, ang magkakaibang puwersa, mga legal, auditing, procurement at isang maliit na mga taong hindi handang magbenta ng konsensya ay nagbonding sa pag-igting ng isang bagong plano. Magiging mahirap ito, ani Mika.
Ngunit mas mahirap pa ring hayaan silang maglaho ang ebidensya. Si Arina tumayo, hinawakan ang binder. Sige, sabi niya ng malinaw. Simulan natin. Ikaw, Tomas, ipadala mo ang chain sa regulator kung kailangan. Mika, ihanda ang forensic team. At kayong lahat, huwag kayong alis hanggat hindi natin nakikilala kung ilan ang kasangkot at kung sino ang tunay na pinagmumulan. Nilapat niya ang mga mata sa pinto kung saan lumalabas ang tanod at papasok ang mga opisyal. Sa bintana ng conference room, ang unang liwanag ng buwan ay sumalubong sa mga gusali ng lungsod, tahimik na testigo ng isang laban na tatagal pa. At sa ilalim ng mesa, sa isang maliit na sulok ng isang kahon na tila ordinaryo, may kumikislap, ang maliit na micro SD. Ang kislap nito ay parang maliit na puslong katotohanan at ang ibig sabihin nito ay malinaw. May mga taong handang pumili ng liwanag. Ngunit may isa pang pangungusap na bumalot sa isipan ni Arina. Sino sa kanilang loob ang handang magbayad para sa liwanag na iyon? At hanggang saan sila handang lumakad para makuha ito? Ang pinto ay nagbukas muli at ang medyador ay ngumiti ng may pilit na katiyakan. Babalikan natin ang susunod na hakbang, anya. Ngunit may isang bagay na kailangan nating malaman bago tayo magdesisyon. Sa likod ng mga mata ni Arina, isang malinaw na plano ang isinulat. Hindi lang ebidensya ang ilalandad nila. Ilalandad nila ang istruktura ng proteksyon na pinaglilipatan ng pera. At kung magtatagumpay sila, magiging mas malaki ang epekto, hindi lamang sa proyekto kundi sa kumpanya mismo. Ngunit may isang halimuyak ng panganib na lumutang sa hangin. Hindi lahat ng nakikipagsabwatan ay magkakapareho ng kalikasan. Ang ilan ay mapagmalabis sa pag-iingat. Ang iba, tahasang mapangahas. At sa gitna ng pagkakaiba de motif, naroon si Arina, nakatayo sa pagitan ng posibilidad at peligro, handang itaya ang lahat para sa isang layunin, ang katotohanan. Nagdilim muli ang conference room nang dumating ang mga pulis. At sa isang mapanglaw na katahimikan, isa sa kanila ang naglabas ng isang maliit na puting sobre at nilapag sa mesa ng medyador. Sa ibabaw ng sobre, ang isang label na may pulang tinta, Confidential, External Audit. Si Arina tumingin sa maliit na sobre at napagtanto ang isang baday. May mga lakad na hindi inaasahan at mga lihim na dumating mula sa labas. At kung ganoon, ang buong laro ay magbabago ng anyo. Huminga siya ng malalim at habang pinipisil ang binder sa kanyang kamay, nagpa siya na kung may kailangang magsunog o magsakripisyo upang makamit ang liwanag, gagawin niya. Ngunit may isa pang katotohanan na lumutang, hindi siya nag-isa. At iyon ang dahilan kung bakit sa gitna ng pag-igting, ang maliit na alyansa ay lumakas. Hindi dahil sa karoma ng lipunan, kundi sa isang simpleng bagay na matagal nang nakalimutan sa mga boardrooms, ang buhay ng integridad. Ang ganitong sandali ay hindi magtatapos sa isang pagpindot lamang. Ito'y magiging serye ng maliliit na laban. At sa unang kumpas, ang lahat ay magsisimula ng muli.